Reincarnation ng businesswoman sa school Kabanata 56. Magandang babae, papuri ni Master Fu. Gusto mo ba ng tseke o paglipat? Pakilipat po, sabi ni Guning. Kinuha niya ang kanyang bank card at sinabi kay Master Fu ang kanyang account. Oo naman, sagot ni Master Fu. May tinawagan siya para ilipat agad ang pera. Pagkaraan ng ilang minuto, nakatanggap si Guning ng isang mensahe, na nagpapakita na ang 30 milyong yuan ay matagumpay na nailipat. Pagkatapos, ibinigay ni Guning ang jade kay Master Fu. Miss, gusto mo bang putulin ang natitira? Tanong ng manggagawa. Oo, pakiusap, sagot ni Guning. Nagbigay siya ng basurang materyal sa manggagawa. Aalis na sana si Master Fu dala ang jade, ngunit nanatili siya ng patuloy na pinutol ni Guning ang kanyang hilaw na materyales. Dahil naputol na ni Guning ang isang mataas na antas ng Esmeralda, ang mga tao ay nasa sabik na makita kung ano ang susunod na mangyayari. Bagamat lahat sila ay naniniwala na si Guning ay hindi maaaring maging maswerteng makaputol ng isa pang jade, sila ay puno pa rin ng pag-asa. Sa kasamaang palad, ang sumunod ay isang basurang materyal. Gayunpaman, hindi pa naghiwa-hiwalay ang mga tao, dahil may huling hilaw na materyales si Guning. Si Guning ay hindi matagumpay na nakakuha ng isang esmeralda hanggang sa ang ikatlong hilaw na materyal niya ay naputol. Posible na ang huling hilaw na materyales ay may jade din. Gayunpaman, walang malakas na posibilidad. Ang huli ay hindi malaki. Alam din ni Guning na hindi makapal ang labas na layer, kaya sinabi niya, pakiusap ito. Walang problema, sagot ng manggagawa. Mga ad ng Pub Future. Mas matagal ang paghagod ng bato kaysa sa paghiwa nito, ngunit lahat ay matyaga. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang berde sa bato. Nagtaas muna ng boses ang manggagawa sa pananabik, may esmeralda na naman. Nako, ang swerte naman ng babaeng to. 2 sa 5 ang may jade sa loob. Sa pagkakataong ito, nakaramdam ng matinding panghihinayang ang amo. May konting green lang na nagpakita. Mahirap sabihin ang uri. Nagpatuloy ang trabahador sa paghagod ng bato. Habang mas inalis ang panlabas na layer, mas nasa sabik ang lahat. Kapag ang karamihan sa panlabas na layer ay tinanggal, ang uri ng jade ay sapat na malinaw. Jesus! Hindi ba ito sa uri ng mataas na yelo? Ang mga uri ng high ice ay mas masahol lang ng kaunti kaysa sa uri ng salamin, ngunit isa rin silang uri ng high level na jade. Ito ay mas mahusay kaysa sa uri ng malagkit. Ang esmeralda na ito ay napakalinaw na may mahusay na transparency. Ito ay kabilang sa lumang hukay, high ice type. Bagamat hindi ito kalakihan, at kasing laki lamang ng isang katlo ng dating jade ng glutinous rice type, hindi gaanong mas mababa ang presyo nito kaysa sa nauna. Agad na hinigop ni Guning ang kapangyarihan sa kanyang jade eyes. Hanggat ang kanyang telepathic eye space ay puno ng kapangyarihan, ito ay lalago. Nang ganap na naputol ang jade, isang lalaki ang nagbid kaagad, 20 milyong yuan. Boses na naman ni Master Fu. Walang nang ahas na sumunod sa pagkakataong ito, dahil kakaunti ang mayayaman sa paligid. Iiyak na ang lalaking nakipagkompetensya kay Master Fu noong nakaraan. Sabi niya, Master Fu, di ba sabi mo may mas magandang naghihintay sa akin? Bakit kailangan mo na naman akong kalabanan sa pagkakataong ito? Magbabayad ako ng 25 milyong yuan para dito. Ang jade na ito ng high ice type ay mas mahalaga kaysa sa huling uri ng glutinous rice talaga, ngunit hindi ito malaki. Nagkakahalaga ito ng halos 25 milyong yuan. Kung ito ay ginawang alahas, ang mamimili ay maaaring kumita ng humigit kumulang 10 milyong yuan mula dito. Ngunit kung tumaas ang bid, hindi ito masyadong kumikita. Si Master Fu, sa halip, ay determinado na bilhin ang jade. Ang pinakamapagbigay na mamimili ay magkakaroon ng jade. Sa tingin ko ito ay medyo patas. Ikaw, hindi alam ng lalaki ang gagawin. Kung muling magbid si Master Fu, kailangan niyang sumuko muli. Fine, ito ay sa iyo. Naiintindihan ni Master Fu ang lalaki, na ang pangalan ay Zhao Yufeng, ay gustong-gusto ang jade.
Magkakilala sila actually. Ayaw ni Master Fu na mawalan ng kaibigan dahil lang sa isang esmeralda. Biglang natuwa si Zhao Yufeng. Maraming salamat, Master Fu. Mga ad ng Pub Future. Kaya, nakuha ni Zhao Yufeng ang jade na ito ng high ice type sa presyong 25 milyong yuan sa huli. Sa loob ng isang araw, kumita si Guning ng 55 milyong yuan. Bagamat tila kalmado si Guning sa kanyang hitsura, pabilis ng pabilis ang pagbomba ng kanyang puso. Sisiga siya kung papayagan ngayon. Miss Gu, ikinagagalak kitang makilala. Ako ang chairman ng Furong Jewelry, tawag ni Zhao Yufeng. Ito ang business card ko. Kung puputulan muli ni Miss Gu ang anumang iba pang high-level na jade, mangyaring ipaalam sa akin. Mabibili ko ito sa isang makatwirang presyo, at mangyaring bigyan ako ng prioridad bilang isang mamimili. Si Zhao Yufeng ay ganap na ngayong nakumbinsi ni Guning. Kung ito man ay dahil sa swerte o tunay na lakas, ito ay tunay na bihirang mag-cut ng dalawang high-level na emerald mula sa 5 hilaw na materyales. Nag-check up si Guning sa mga domestic brand ng alahas, ang kanilang mga founder at chairman online kagabi, kaya natural na alam niya ang tungkol sa Furong Jewelry brand. Ang punong tanggapan ng Furong Jewelry ay wala sa CTG, ngunit mayroon itong maraming tindahan sa buong bansa na may 2 bilyong yuan sa mga asset. Ito ay kabilang sa domestic third-line brand, at ang chairman ay si Zhao Yufeng na mga 40 taong gulang. Si Zhao Yufeng ay hindi kailangang bumili ng jade sa kanyang sarili. Nandito lang siya para masaya noong nag-inspection siya sa kanyang mga tindahan sa CTG. Nasasabik si Guning na nakipagkaibigan si Zhao Yufeng sa kanya sa sarili niyang inisyatiba. Sa makatuwid, kung siya ay maggugupit ng mas maraming jade, magbebenta siya ng ilan kay Zhao Yufeng. Sila ay magiging mga kapantay. Kahit na ang mga kapantay ay palaging nakikipagkompetensya sa isa't isa, maaari rin silang makipagtulungan. Tinanggap ni Guning ang kanyang name card ng may kaligayahan. Oo naman, tatawagan ko muna si Mr. Zhao kung puputulan ko ang anumang high-level na jade sa hinaharap. Young girl, please wag mo akong kalimutan. Maaari mo rin akong kontakan. Hindi ako magbabayad ng mas mababa kaysa kay Zhao Yufeng. Agad na kinuha ni Master Fu ang kanyang name card, inilagay ito sa kamay ni Guning. Naisip ni Guning na sobrang nakakatawa na makita ang dalawang mamimiling iyon na nakikipagkompetensya. Kahit na hindi alam ni Guning ang background ni Master Fu ngayon, alam niyang mayaman at makapangyarihan ang matanda. Siyempre, hindi tinutukan ni Guning ang kayamanan ng matanda. Nais lang niyang mapanatili ang magandang relasyon sa kanyang mga kliyente, lalo na sa mga kliyenteng napakayaman. Master Fu, sinasadya mo ba ito? Si Zhao Yufeng ay nakaramdam ng kaunting dismaya. E ano ngayon? Hindi lang ikaw ang nagmamahal kay Jade. Mahal ko rin ito. Nagtalo si Master Fu na parang bata, tandaan mo ako. Magiliw niyang paalala kay Guning noon. Gagawin ko, ngumiti si Guning. Puputulan niya ang marami pang esmeralda sa hinaharap. Hindi masasaktan ang sinuman kung magbenta rin siya ng ilan kay Master Fu. Masaya si Master Fu nang marinig ang isang positibong sagot. Pagkatapos noon, umalis muna si Guning sa shop. Hindi nagtagal, maraming tao ang nakarinig ng balita na ang tindahan ay nagputol ng 2 high-level na jade. Lahat ng tao ay pumunta sa tindahan para sa swerte. Ang tindahan ay naging sikat ng sabay-sabay. Sa kasamaang palad, hindi sila kasing swerte ni Guning. Kabanata 57. Umalis si Guning sa tindahan, pagkatapos ay pumasok sa isa pa. Sa kabutihang palad ay nakahanap siya ng isa pang high-level jade at isang medium-level na jade. Ang high-level jade ay kasing laki ng mansanas, habang ang medium-level na jade ay medyo malaki, at kasing laki ng kalahating football. Hindi binalak ni Guning na putulin ang high-level jade ngayon. Katatapos lang niyang mag-cut ng 2 high-level na emerald, at ayaw niyang magdulot ng sensasyon. Kaya nagpa siya siyang putulin ang katamtamang antas. Ang medium-level na jade ay nabili sa presyong halos milyong yuan.
Patuloy na binisita ni Guning ang mga tindahang iyon. Pagkatapos ng 6 na tindahan, nakakolekta pa siya ng 7 o 8 high-level jade sa iba pang laki. Ang kanilang halaga ay iba-iba syempre. Ang pinakamalaki ay kasing laki ng football, habang ang pinakamalaki ay kasing liit ng mansanas. Maliban sa high-level jade na iyon, nakaipon din siya ng 5 medium-level na jade. Tungkol naman sa mababang antas ng jade, hindi sila pinansin ni Guning ng direkta. Sa kanyang paglalakbay, pinutol ni Guning ang 2 medium-level na jade, at nakakuha ng 23 milyong yuan. At ang iba, ayaw ni Guning na putulin sila ngayon. Wala siyang balak sumikat. Hanggang ngayon, si Guning ay kumikita ng 86 na milyong yuan sa kabuuan sa pamamagitan ng pagputol ng jade. Ang presyo ng mga hilaw na materyales ay iba-iba mula sa mataas hanggang sa mababang antas. Ang mahal ay hindi ng 12-dosenang libong yuan bawat libra, habang ang mura ay bawat isa lamang ng daan-daang yuan libra. Kaya't gumastos si Guning ng 3 milyong yuan sa kanyang mga hilaw na materyales sa kabuuan. Ngunit kung pinutol niya ang lahat ng kanyang hilaw na materyales, maaari siyang kumita ng 600 hanggang 700 milyong yuan. Nagpa siya si Guning na mangolekta ng higit pang mga hilaw na materyales na may jade sa mga ito bago siya nagbenta ng ilan kina Master Fu at Zhao Yufeng. Mga ad ng Pub Future. Sa tuwing bibili si Guning ng isang hilaw na materyales, palihim niyang ilalagay ito sa telepatikong espasyo sa mata, para makapagdala siya ng magaang backpack sa daan. Muling pumasok si Guning sa isang tindahan. Ang tindahang ito ay mas malaki kaysa sa mga binisita niya. Mayroong maraming mga customer pati na rin ang mga hilaw na materyales sa loob nito. Nang marinig ni Guning ang mga usapan, nalaman ni Guning na ang tindahan ay may bagong grupo ng mga high-level na hilaw na materyales. Ang mga high-level na hilaw na materyales ay mas malamang na may jade. Siyempre, kahit na mas mataas ang bidding rate, kailangan ng isa na umasa sa kanyang swerte. Agad na ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes para suriin ang mga hilaw na materyales na iyon. May mga esmeralda nga sa kanila, ang isa ay pula. Mayroong 2 hilaw na materyales na may jade sa mga ito. Ang isa ay mas maliit ng kaunti kaysa sa isang football, habang ang isa ay kasing laki ng 2 mansanas. Ang hilaw na materyales na may pulang jade sa loob ay kasing laki ng kalahating football. Sa sandaling nalaman ni Guning na may pulang jade sa loob nito, nagustuhan niya ito. Kaya't agad niyang hinayla ang cart papunta dito. Gayunpaman, nang lumipat si Guning palapit dito, isang babaeng nasa 30 taong gulang na nakasuot ng nakaistilong suit ang kinuha ito sa kanyang harapan. Nakaramdam ng kaba si Guning. Alam niya ang mga patakaran. Hindi mo makuha ang hilaw na materyal mula sa iba. Maaari mo lamang itong tanggapin kung ang iba ay inabandona ito. Ayaw mawala ni Guning ang 2 pang hilaw na materyales na may berdeng jade sa loob kaya kinuha niya ang mga ito nang walang karagdagang pagkaantala. Samantala, itinoon niya ang kanyang mga mata sa hilaw na materyales na may pulang jade sa loob. Hanggat ibababa iyon ng babae, pupulutin niya. I don't think may jade dito. Parang pangit, sabi ng isang binata, na nakatayo sa tabi ng babae. Kalokohan. Hindi mo mahuhusgahan ang hitsura nito. Hindi ibig sabihin na pangit ang hitsura nito ay walang jade, pakli ng babae. Nang marinig iyon, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Guning. Dapat magustuhan din ng babae ang hilaw na materyal na ito. Pagkatapos ay idinagdag ng babae, pero, kailangan kong isaalang-alang kung bibilhin ko ito. Pagkatapos nito, inilapag ng babae ang hilaw na materyales, lihim na naaalala ang numero nito. Nagustuhan niya ang hilaw na materyal na ito, ngunit hindi pa niya napagpasyahan na bilhin ito. Nang umalis ang babae, kinuha ni Guning ang hilaw na materyales. Nakahinga siya ng maluwag. Mga ad ng Pub Future. Sa kabutihang palad, hindi pa nagpasya ang babae na bilhin ito, kung hindi, mapapalampas ni Guning ang pambihirang jade na ito. Ito ay dapat na hindi mabibili ng salapi. Ipinagpatuloy ni Guning ang pag-scan ng mga hilaw na materyales gamit ang kanyang jade eyes.
Kumuha siya ng dalawa pang may jade sa loob. Parehong kasing laki ng dalawang katlo ng isang football. Hindi sapat ang mga esmeralda na iyon, ngunit nagpa siya si Guning na bayaran ang kanyang bayarin at inilagay muna ang mga ito sa telepatikong ice space. Hindi magiging convenient kung marami siyang dalang hilaw na materyales. Ang mga hilaw na materyales ay ang pinakabagong grupo, kaya sila ay mahal. Ang maliliit ay nagkakahalaga ng 10,000 yuan bawat libra, habang ang malalaki ay nagkakahalaga ng 20,000 yuan bawat libra. Bumili si Guning ng 5 hilaw na materyales, na tumitimbang ng 93 pounds. Nagkakahalaga sila ng 1.5 milyong yuan sa kabuuan. Inilagay ni Guning ang mga hilaw na materyales sa telepathic ice space, pagkatapos ay bumalik sa pamimili. Hindi nagtagal, nakahanap si Guning ng isa pang may berdeng jade sa loob. Sa pagkakataong ito, mas malaki ang jade. Kasinlaki ito ng 2 bola. Agad itong inilipat ni Guning sa kanyang cart. Tumimbang ito ng hindi bababa sa 50 pounds, at nagkakahalaga ito ng 20,000 yuan bawat libra. Ibig sabihin, ang hilaw na materyal na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,000,000 yuan. Siyempre, walang pakialam si Guning sa gastos nito. Basta may jade, bibilhin niya kahit 10 milyon ang halaga. Ang jade sa loob ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Malalaman ni Guning ang mga uri ng hilaw na materyales mula sa kapangyarihan nito. Kung mas makapal ang kapangyarihan, mas mahalaga ang jade. Gayunpaman, hindi pa rin alam ni Guning ang eksaktong presyo ng jade. Ang presyo ay nakasalalay sa mamimili. Guning, nagmula sa N0V at Elban, pinoprotektahan ng materyal na ito ang hindi isiniwalat ng impormasyon. Nang ilagay ni Guning ang hilaw na materyales sa kanyang cart, narinig niyang may tumawag sa kanyang pangalan. Parang pamilyar ang boses, kaya alam niya kung sino ito bago niya nakita ang mga tao. Tumingin si Guning. Si Qin Yifan iyon, na tila nagulat. Ngumiti siya ng magiliw. Ikinagalak kitang makilala. Nagkataon lang. Nandito ka rin ba para bumili ng hilaw na materyales? Kasama ni Qin Yifan si Li Zenzhen at isang binata na nasa 27 taong gulang. Nagalit si Li Zenzhen nang makita niya si Guning dito. Kinasusuklaman niya si Guning at ayaw na niyang makilala pa siya. Sa kabilang panig, walang pakialam si Guning. Oo. Isa sa mga dati kong kaibigan ang nagpapatakbo ng shop na ito. May isang bagong grupo ng mga high-level na hilaw na materyales, at sinabihan ako na tingnan. Sa totoo lang pumunta ako sa CTG para tingnan ang mga hilaw na materyales dito, ngunit hindi ko inaasahan na narito ka para sa parehong dahilan, sabi ni Qin Yifan. Mukha siyang natuwa. Walang nakakaalam kung napakasaya niya dahil nakilala niya si Guning, o dahil nakilala niya ang isang kakilala niya. Interesado din ako sa stone gambling, pero newcomer lang ako. Wala akong masyadong alam tungkol dito, sabi ni Guning. Maaari mo akong tanungin kung mayroon kang anumang mga katanungan, sabi ni Qin Yifan ng may kabaitan. Oo naman. Hindi tumanggi si Guning, ngunit isa pang bagay kung talagang hihingi siya ng tulong sa kanya. Hindi kinaya ni Li Zenzhen na napakabait ni Qin Yifan kay Guning. Agad siyang lumapit, may nabasang balat na balat sa ibabaw ng mga hilaw na materyales, na ginagawang hindi makita ng mga tao ang jade sa loob. Kaya iniisip ng maraming tao na ang pagsusugal na bato ay ganap na umaasa sa swerte. Na sa katunayan ay isang maling ideya. Kabanata 58. Ang mga hilaw na materyales ay nagtataglay ng maraming katangian. Maaari nating hatulan ang panloob na kondisyon ng isang hilaw na materyal ayon sa mga katangiang ito. Mula sa perspektibo ng petrology, ang jade sa loob ay may isang tiyak na kaugnayan sa kulay ng panlabas na shell. Ang mga katangian ng Songhua, Python stripe, at moss, isa. Songhua, Python stripe at moss ay tumutukoy sa mga surface feature ng crust. Distribution ng kulay at mga katangian ng Fisher skeins ng raw jade.
ay mahalagang katangian para sa pagkilala sa panloob na kondisyon ng Jadeite. Napaka-propesyonal na paliwanag ni Li Zenzhen, na parang tinuturuan niya si Guning. Gayunpaman, ang paghamak at pagmamataas sa kanyang mga mata ay nagtaksil sa kanya. Ipinakikita lamang ni Li Zenzhen ang kanyang kaalaman, at pinapahiya si Guning dahil kakaunti lang ang alam niya tungkol sa pagsusugal sa bato. Habang nagpapaliwanag si Li Zenzhen, tiningnan niya ng mga mata ang hilaw na materyales sa cart ni Guning. She then said with dislike, walang python stripe, songhua o lumot sa paligid ng hilaw na materyal na ito. Natatakot akong basura ang isang ito, Miss Gu. Ang propesyonal na paliwanag ni Li Zenzhen ay nakatanggap ng maraming pagbubunyi mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang dalagang ito ay napakaraming kaalaman sa murang edad. Totoo. Walang masyadong kabataan na maraming alam tungkol sa mga hilaw na materyales ng stone gambling. Nang marinig ang papuri, mas naging proud si Li Zenzhen, na parang natalo niya ng husto si Guning. Ang pamilya ni Li Zenzhen ay kasangkot din sa negosyo ng alahas. Siya ay lumaki na may iba't ibang jade, at may mabuting kakilala sa mga hilaw na materyales ng stone gambling. Noong nakaraan, nag-cut siya ng ilang medium level na jade. Bagamat nakabili siya ng mas maraming basura, kumita siya ng kaunti. Ang brand ng alahas ng Li family ay wala sa mga third line na brand ng alahas, ngunit sikat sa CTG. Ang pamilya Li ay may yaman na 500 milyong yuan, na isang tunay na sobrang mayaman na pamilya, ngunit kung ikukumpara sa mga third tier na pinakamayayamang pamilya, ito ay naiwan. Bukod dito, ang mga ari-arian ng kanilang kumpanya ay hindi lamang pag-aari ng Li family, ngunit pag-aari din ng mga shareholder. Tama at totoo ang paliwanag ni Li Zenzhen, kaya hindi alam ni Qin Yifan na hindi siya mabait. Tama si Miss Li, pero ang hilaw na materyal na walang songhua, python stripe at lumot ay hindi nangangahulugang walang jade dito. Gusto ko ang isang ito, at gusto kong subukan ito, maaliwalas na sagot ni Guning. Inamin ni Guning na si Li Zenzhen ay propesyonal, ngunit gaano man siya kapropesyonal, hindi niya matukoy kung aling hilaw na materyal ang may jade sa loob. Ang propesyonal na kaalaman ni Li Zenzhen ay hindi maaaring maging mas tumpak kaysa sa kanyang jade eyes. Alam ni Guning na dapat mayroong esmeralda sa hilaw na materyal na ito dahil sa kanyang jade eyes, habang si Li Zenzhen ay tiyak na ito ay basurang materyal. Halata naman kung sino ang tama. Inisip lamang ni Guning kung sino ang mananalo. Ang manalo ay ang pinakamahalagang bagay. Ngumisi si Li Zenzhen, ngunit nagkunwaring pinuri si Guning, napakadeterminado ni Miss Gu. Kahit na hindi masyadong inisip ni Qin Yifan ang hilaw na materyal na iyon sa cart ni Guning, hindi niya alam kung paano itigil ang argumento dahil mukhang sigurado si Guning. Yifan, kuya, tingnan natin ang mga hilaw na materyales. Hinimok ni Li Zenzhen. Ayaw niyang manatili kay Guning. Guning, bakit hindi ka sumama sa amin? Magiliw na iniaya ni Qin Yifan. Yifan, gusto siyang pigilan ni Li Zenzhen. Ngunit bago pa makapagsalita ng isa pang salita si Li Zenzhen, tumanggi muna si Guning, salamat, ngunit sa tingin ko ay hindi na kailangan iyon, dahil hindi kalakihan ang tindahan. Well, fine. Kung kailangan mo ng anumang tulong, mangyaring ipaalam sa akin. Hindi iginiit ni Qin Yifan. Hindi kalakihan ang tindahan. Hindi naging mahirap magkita muli. Tumanggo si Guning sa kahinayla ang kanyang cart palayo. Sa sandaling iyon, bumalik ang babaeng nakapulot ng hilaw na materyales na may pulang jade sa loob. Tila, nagpasya siyang bumili ng hilaw na materyales. Ngunit sa kasamaang palad, ang hilaw na materyal ay kay Guning ngayon. Nabigo at nanghihinayang ang babae. Nawala niya ang hilaw na materyal na nagustuhan niya. Hindi siya pinansin ni Guning at nagpatuloy sa pamimili. Hindi nagtagal, 2 hilaw na materyales na may jade sa loob ang nakita ni Guning. Ang isa ay kasing laki ng isang football, habang ang isa ay kasing laki ng isang katlo ng isang football. Ang pangalawa ay nasa kamay ng isang lalaki, na nasa 40 taong gulang. Si Guning ay halatang hindi makakapunta at kunin ito.
Kinuha ni Guning ang isa pa. Napatigil siya sa pagtingin sa nasa kamay ng lalaki. Hindi siya ganoon ka-selfish para makuha lahat ng hilaw na materyales na may jade sa loob. Ang dahilan kung bakit niya tinitigan ang hilaw na materyal na may pulang jade sa loob ay dahil bihira ang pulang jade. Ayaw niyang palampasin ito. Dahil hindi pa ito napuputol, walang ideya si Guning kung ito ay mataas o katamtamang antas. Bumaling si Guning sa isa pang tumpok ng hilaw na materyales, at kumuha ng dalawa pang may berdeng jade sa loob. Bagamat sila ay kasing liit lamang ng isang mansanas, ang kulay ay espesyal. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakuha siya ng isa na kasing laki ng dalawang bola. Binalak ni Guning na magputol ng 2 o 3 hilaw na materyales dito. Nakapulot din siya ng 2 malalaking basura bilang isang disguise. Si Guning ay madaling napansin dahil siya ay isang batang babae. Bukod dito, walang ingat siyang namumulot ng mga hilaw na materyales, na nakakuha din ng maraming atensyon mula sa mga tao sa paligid niya. Alam ni Guning na nakatingin sa kanya ang mga tao, ngunit wala siyang pakialam. Ang mga hilaw na materyales na pinili ni Guning ay hindi maliit o mura. Nagkakahalaga sila ng 4.5 milyong yuan sa kabuuan. Matapos bayaran ang kanyang bayad, napansin ni Guning na ang lalaki ay tahimik na tinitingnan ang hilaw na materyales sa kanyang kamay. Nagkaroon siya ng impulse na sabihin sa lalaki na bilhin ito ngayon. Pero alam din niyang posibleng hindi siya paniniwalaan ng lalaki. Siya ay hindi isang karanasan na eksperto pagkatapos ng lahat. Hindi ba ito ang amo ng Zufu Jewelry, si Zhou Zhenghong? Oh, ang dating boss, dahil ako ang amo ng Zufu Jewelry ngayon. Ano? May pera ka pa ba para maglaro ng stone gambling pagkatapos mong mawala ang lahat? Isang maliwanag ngunit sarkastikong boses ng lalaki ang narinig. Lahat, kasama si Guning, ay sabay-sabay na tumingin. Ang Zufu Jewelry ay may 16th na taon ng kasaysayan na may daan-daang milyon sa mga asset. Ito ay isang medyo mababang antas ng tatak. Ang dating chairman ay si Zhou Zhenghong, at si Xiaoping ay naging chairman nitong ilang taon na ang nakalipas. Sikreto pa rin ang dahilan. Nakasot si Xiaoping na may hawak na briefcase. Medyo mataba siya, naglalakad na nakataas ang ulo at nakalabas ang dibdib. Sinundan siya ng ilang lalaki, at mukhang makapangyarihang tao. Ngunit pinaikit ni Xiaoping ang kanyang mga mata ng may kasamaan. Nang marinig ang boses na iyon, mabilis na nagtaas ng ulo si Zhou Zhenghong, ang lalaking may hawak ng hilaw na materyales. Xiaoping, itinikom ni Zhou Zhenghong ang kanyang mga ngipin. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Sa pagharap sa puot ni Zhou Zhenghong, walang pakialam si Xiaoping. Patuloy siyang nanonoya, nabalitaan ko na gusto mong i-restart ang iyong negosyo, ngunit sa palagay ko ay maaari kang huminto, at isave ang pera para sa tuition fee ng iyong anak. Kabanata 50. Ayaw makipagtalo ni Zhou Zhenghong kay Xiaoping sa publiko. Isa pa, wala siyang pagkakataong manalo. Kaya't nilunok ni Zhou Zhenghong ang kanyang galit, malamig na sinabi, "It's none of your business." Xiaoping, ingatan mo ang iyong sarili kung sakaling may mangyari sa iyo na hindi maganda. Hindi naman ako natatakot. Who cares what a loser says? Zhou Zhenghong, mayroon ka bang sapat na pera para makabili ng isang piraso? Kung wala ka, pwede akong magpahiram sa iyo, pinahiya ni Xiaoping si Zhou Zhenghong. Sinong may sabi na hindi kayang bayaran? Tiyo Zhou, punta tayo sa counter. Lumapit si Guning, hinayla si Zhou Zhenghong palayo bago siya makalaban. Ikaw, labis na nagulat si Zhou Zhenghong. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang dalaga. Naunawaan niyang tinutulungan siya ng batang babae na ito, ngunit wala siyang pera para bumili ng hilaw na materyales. Hindi alam ni Xiaoping na may kasamang batang babae si Zhou Zhenghong. Medyo nagalit siya, pero gusto rin niyang malaman kung ano ang makukuha ni Zhou Zhenghong. Bata, hindi ako bibili, awkward na sabi ni Zhou Zhenghong. Ginoo. Zhou,
Alam kong optimistic ka pa rin tungkol sa hilaw na materyal na ito, ngunit mayroon kang mga alalahanin. Sa katunayan, optimistic din ako tungkol sa hilaw na materyal na ito. Kung hindi ka handa na kumuha ng buong panganib, bawat isa-isa sa atin ay maaaring magbayad ng kalahating hilaw na materyal na ito. Kung ito ay mahalaga, maaari nating ibahagi ang kita. Kung hindi, hindi ka rin mawawalan ng malaking pera. Alam ni Guning na gusto rin ni Zhou Zhenghong ang hilaw na materyal na ito, ngunit dahil kulang siya ng pera, nag-alinlangan siya. Kung binalak ni Zhou Zhenghong na bilhin ang hilaw na materyal na ito, hindi makikipagkompetensya sa kanya si Guning. Kaya niyang maghintay hanggang sa mabito niya ito. Ngunit si Guning ay may sariling plano. Lumapit siya kay Zhou Zhenghong para sa isang dahilan. Well, nagbago ang isip ni Zhou Zhenghong. Hindi siya nang ahas na kumuha ng panganib, ngunit nagustuhan din ang hilaw na materyal na ito. Kaya nag-alinlangan siya. Kung may gustong ibahagi sa kanya ang gastos, gusto niyang subukan. Ngunit ito ay isang batang babae. Naniniwala si Zhou Zhenghong na hindi niya kailangang makipagsapalaran. Ayaw niyang pagsamantalahan ang isang dalaga. Batang babae, kung ito ay basura, mawawalan ka rin ng pera, sabi ni Zhou Zhenghong. Alam ko, pero kung may halaga, mananalo ako ng pera. At saka, sugal iyon, sagot ni Guning. Si Zhou Zhenghong ay nag-alinlangan ng ilang sandali, pagkatapos ay sumang-ayon sa dulo. Ang hilaw na materyal na ito ay tumitimbang ng humigit kumulang 6 na libra. Nagkakahalaga ito ng 10,000 yuan bawat libra, at humigit kumulang 60,000 yuan sa kabuuan. Ang bumibili ng mga hilaw na materyales na kailangan para magparehistro at pumirma. Dahil sabay nilang binili, kailangan nilang pirmahan ang kanilang mga pangalan. Pagkatapos pumirma at magbayad, hinayaan ni Guning si Zhou Zhenghong na kunin ang hilaw na materyales para gupitan ito ng magkasama. Sa kanilang paglalakbay, itinulak ni Guning ang kanyang cart kasama niya. Si Zhou Zhenghong ay namangha. Bibinili mo ba lahat ng ito? Oo, sagot ni Guning. Napalunok ng malakas si Zhou Zhenghong. Ang batang babae na ito ay dapat na mula sa isang mayamang pamilya. Dahil isa siyang rich kid, gamaan ang loob ni Zhou Zhenghong. At nabayaran na nila ang bill. Nakatayo sa malayo si Xiaoping na nakatingin kay Zhou Zhenghong. Kaya wala siyang ideya na binili ni na Zhou Zhenghong at Guning ang hilaw na materyales ng magkasama. Bukod dito, si Guning ay isang teenager lamang. Hindi naniniwala si Xiaoping na binili ito ni Guning, kaya naniniwala siyang si Zhou Zhenghong lang ang mamimili. Alam niyang bagamat na bangkarote si Zhou Zhenghong, hindi siya ganoon kahirap at kayang bumili ng hilaw na materyales. Ngunit nang mapansin ni Xiaoping ang kariton na puno ng mga hilaw na materyales na itinulak ni Guning, nagulat siya. Paano kayang bilhin ni Zhou Zhenghong ang mga hilaw na materyales? Nagkakahalaga sila ng hindi bababa sa milyon-milyon. Agad namang lumapit si Xiaoping. Zhou Zhenghong, paano mo mabibili ang mga hilaw na materyales na ito? Si Zhou Zhenghong ay ayaw makipag-usap kay Xiaoping, ngunit ayaw din niyang magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Kaya ipinaliwanag niya, hindi sa akin ang mga ito. Nang marinig iyon, nabuhayan ng loob si Xiaoping. Pagkatapos ay nanunuya siya, sa totoo lang, nakalimutan kong masyado kang mahirap para makabili ng ganoon karaming hilaw na materyales ngayon. Ngunit kung ang mga hilaw na materyales na ito ay hindi kay Zhou Zhenghong, dapat ito ay sa batang babae. Sino ang kayang bilhin ang lahat ng mga hilaw na materyales na ito sa isang pagkakataon? Ang batang babae ay dapat na mula sa isang mayamang pamilya. Napaisip si Xiaoping. Ano ang relasyon niya kay Zhou Zhenghong? Ano man ang relasyon nila, nakaramdam na ng selos si Xiaoping. Nag-aalala siya na may tutulong kay Zhou Zhenghong na i-restart ang kanyang negosyo, na magiging banta sa kanya. Marami siyang nagawa para talunin si Zhou Zhenghong. Binigyan lang siya ni Zhou Zhenghong ng isang malamig na sulyap, pagkatapos ay dumiretso sa kung saan naputol ang mga bato. Tingnan natin kung ano ang makukuha mo. Sumunod naman si Xiaoping.
Hanggat mayroong magpuputol ng mga hilaw na materyales, ang mga tao sa tindahan ay nagtitipon upang tingnan. Bagamat may ilang mga makina, hindi nagmamadali si Guning na putulin ang makina nito. Matapos iguhit ang mga linya, nagsimulang maggupit ang manggagawa. Pagkatapos ng isang hiwa, lumitaw ang isang mapusyaw na berde. Nagtaas ng boses ang manggagawa sa pananabik, isang berdeng jade. Sabay-sabay na excited ang mga tao. Ang pinaka nasa sabik ay si Zhou Zhenghong. Isang berdeng jade. May nakalagay na green jade. Si Xiaoping, sa parehong oras, ay nakaramdam ng pagkabalisa, sa kanyang mga mata na puno ng bisyo. Napakahirap niyang plano para mabangkarote si Zhou Zhenghong. Mabibigo ba siya? Hindi. Hindi nagtagal, ganap na naputol ang isang esmeralda na kasing laki ng palad ng isang lalaki. Maliwanag at dalisay ang kulay nito. Ito ay sa uri ng hibiscus. Ang uri ng hibiscus ay ang uri na nireranggo sa pagitan ng uri ng glutinous rice at uri ng yelo. Ito ay kabilang sa mga uri ng mataas na kalidad, at napakahalaga. Naramdaman ang malakas na kapangyarihan, natural na hinigop ito ni Guning. Nakalabas na ang jade. Nagsimulang magbid ang mga tao. 5 milyong yuan. 6 na milyong yuan. Nagmula sa N0V at Elban, pinoprotektahan ng materyal na ito at hindi isiniwalat ang impormasyon. 18 milyong yuan. Sa wakas, ang jade ng uri ng hibiscus ay nabid sa mataas na presyo na 18 milyong yuan. Ibinenta ito sa presyong 18 milyong yuan sa dulo. Walang mas natuwa kaysa kay Zhou Zhenghong. Sa wakas nagkaroon na siya ng pera. Miss Gu. Naglakad si Zhou Zhenghong papunta kay Guning, gustong pag-usapan ang tungkol sa pera. Maaari mong itago ang lahat ng pera sa iyong card sa ngayon, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, napatulala si Zhou Zhenghong. Hindi ka ba natatakot na kunin ko ang lahat ng pera at mawala? Pinagkakatiwalaan kita, sabi ni Guning nang may determinasyon. Hindi niya talaga pinagkakatiwalaan si Zhou Zhenghong, ngunit gusto niya itong bigyan ng pagsubok. Kung tumakas siya, nagkamali siya ng desisyon. Kung hindi, pumasa siya sa pagsusulit. Sa pera, hindi magiging mahirap para kay Zhou Zhenghong na simulan muli ang kanyang negosyo. At kapag nalaman niya kung ano ang nasa hilaw na materyales ni Guning mamaya, malalaman niya kung ano ang tamang pagpipilian. Pakiramdam niya ay pinagkakatiwalaan siya, naantig si Zhou Zhenghong. Siya ay isang matuwid na tao sa kanyang sarili. Kabanata 60. Kung siya ay isang malisyosong tao, iisipin niyang si Guning ay pipi para magtiwala sa isang estranghero. Pinirmahan ni Zhou Zhenghong ang kontrata, at umalis na si Xiaoping. Binalak ni Guning na putulin ang kanyang mga hilaw na materyales, nang si Qin Yifan at ang kanyang mga kaibigan ay lumapit sa kanya. Parehong may dalang cart sina Qin Yifan at Li Zenzhen. Sa cart ni Qin Yifan, mayroong 2 materyales, habang sa cart ni Li Zenzhen, mayroong 3 hilaw na materyales. Nang makitang mayroong 7 hilaw na materyales sa cart ni Guning, lahat si Qin Yifan at ang kanyang mga kaibigan ay namangha. Jesus! Matagal na niyang sinuri para piliin ang 2 ito. Nakapulot na si Guning ng 7. Bumili ba siya ng mamahaling hilaw na materyales o murang gulay? Si Li Zenzhen ay namangha rin, ngunit pagkatapos ay ngumisi siya. Bagamat alam niyang maraming pera si Guning, hindi pa siya nakakita ng sinumang nagsasayang ng pera ng ganoon. Guning, bumibili ka ba ng mamahaling hilaw na materyales o murang gulay? Nakita ito ni Qin Yifan na kawili-wili. Bumili ako ng mga hilaw na materyales sa presyo ng murang gulay. Tumawa si Guning. Ginamit niya ang kanyang jade eyes para eyescan ang mga hilaw na materyales sa kanilang mga cart. Si Qin Yifan ay may isang malaki at isang maliit na hilaw na materyales. Ang malaki ay medyo mas malaki kaysa sa isang football. Sa kasamaang palad, ito ay isang purong bato. Ang maliit ay kasing laki ng kalahating football. May jade sa loob nito, ngunit napakaliit nito at kasing laki ng kamao ng isang sanggol.
Hinatulan ni Guning mula sa kapal ng fog nito na ito ay isang mataas na antas ng jade. Ngunit walang intensyon si Guning na sabihin sa kanya. Ayaw niyang pahirapan ang sarili niya. Para kay Li Zenzhen, mayroon siyang 3 hilaw na materyales. 2 sa kanila ay kasing laki ng kalahating football. Ang isa ay puro bato, habang ang isa ay may medium level na jade sa loob. Ang huli ay mas malaki kaysa sa isang football, ngunit mayroon itong manipis na layer ng berde sa loob. Sigurado ka bang bibilhin mo silang lahat? Tanong ni Qin Yifan na walang katiyakan. Balak niyang paalalahanan si Guning na mag-ingat, ngunit hindi niya ito ipinapadala, dahil walang nakakaalam kung may jade sa loob o wala. Kung pinigilan niya ito, at may jade sa mga hilaw na materyales, mali ang ginawa niya. Malamang nagalit si Guning sa kanya dahil doon. Nabayaran ko na ang bill, sabi ni Guning. Ano? Nagbayad ka na? Nagulat muli si Qin Yifan. Hindi niya inaasahan na ganoon kahusay si Guning. Magkano ang binayaran mo? Tanong niya. 4.5 milyon, sagot ni Guning. Nanatili siyang kalmado mula sa simula hanggang sa huli, parang wala sa kanya ang 4.5 milyon. Siyempre, alam niyang mahalaga ang mga hilaw na materyales na ito, o hindi siya magbabayad ng ganoong kalaki para makabili ng 7 bato. Kahit na ang 4.5 milyon ay walang halaga din kay Qin Yifan, mahirap pa rin para sa kanya na gumastos ng ganoon kalaking halaga ng pera sa mga hilaw na materyales sa isang pagkakataon. Pinapasaya mo talaga ang sarili mo. Hindi alam ni Qin Yifan kung ano pa ang sasabihin. Miss Gu, may balak ka bang putulin sila? Curious ako kung ilan sa kanila ang may jade sa loob, sabi ni Li Zenzhen na may pang-aalipusta. Napansin na ngayon ni Qin Yifan na siya ay hindi mabait, at nakaramdam ng dismaya. Zenzhen, ang pagsusugal ng bato ay higit na umaasa sa swerte ng isang tao. Kahit na hindi ka maaaring maging 100% sigurado na gupitin ang jade mula sa bawat hilaw na materyal gamit ang iyong propesyonal na kaalaman. Ang songhua, python stripe at lumot ay hindi ang mahahalagang marka ng isang hilaw na materyal na may jade sa loob, malinaw na sinabi ni Qin Yifan. Ako, nakaramdam ng kahihiyan si Li Zenzhen. Sumang-ayon siya sa sinabi ni Qin Yifan, ngunit galit siya na pinanindigan niya si Guning laban sa kanya. Bahagyang kumunot ang noo ng lalaking tahimik na nakasunod sa kanila. Siya ang nakatatandang kapatid ni Li Zenzhen. Malamang na hindi rin siya nasisiyahan na tinulungan ni Qin Yifan si Guning. Ngunit hindi mali ang sinabi ni Qin Yifan, kaya walang nagawa si Li Zhenyo kundi manahimik. Well, mukhang confident si Miss Li sa kakayahan mo. Bakit hindi ka pumili ng isa at makipagkompetensya sa akin? Hinamon ni Guning si Li Zenzhen. Ayaw niyang maging duwag. Sabay-sabay silang tinoon ng mga tao sa paligid nila. Walang gustong makaligtaan ang taya. Sa pagharap sa hamon, hindi na makapaghintay si Li Zenzhen na tanggapin ito. Walang problema. Maaari mong gamitin ang 3 sa iyong mga hilaw na materyales upang makipagkompetensya sa akin. Ang sino mang makakapagputol ng pinakamahalagang jade ang siyang mananalo. Kung walang makakapagputol ng jade, pantay iyon. Tiwala si Li Zenzhen na dapat mayroong isang hilaw na materyales na may jade sa kanyang 3 hilaw na materyales. Kasabay nito, naniniwala rin siya na hindi kayang putulin ni Guning ang isang esmeralda. Kahit na mayroon lamang siyang isang hilaw na materyal na may jade sa loob, mananalo siya. Well, nag-alinlangan si Qin Yifan. Maingat nilang pinili ang mga hilaw na materyales na ito. Bagamat hindi sila kumpiyansa na lahat sila ay may jade sa loob, may magandang posibilidad na putulin ang jade. At ginawa ni Guning ang kanyang mga pagpipilian sa pamamagitan ng kapalaran. Hindi ito maaasahan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tinanggap na ni Guning, mabuti, ngunit kailangan nating maglagay ng pera sa taya, kung hindi, ito ay magiging boring. Magkano? Tanong ni Li Zenzhen. Malamang pumayag siya. Sabihin na natin 10 milyong yuan, sabi ni Guning. Oo naman. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Li Zenzhen.
Tinanggap ni Li Zenzhen ang kondisyon ni Guning ng napakabilis hindi dahil ang 10 milyong yuan ay walang halaga sa kanya. Sa totoo lang, wala siyang masyadong pera. Kumpiyansa lang siya na imposibleng matalo siya. Ngayon ay huli na para pigilan sila ni Qin Yifan. Ang isa ay ang kanyang matandang kaibigan, ang isa ay ang kanyang bagong kaibigan. Ayaw niyang matalo ang alinman sa kanila, kaya maaari lamang niyang ipagdasal na sana ay maging pantay. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi kailanman nakialam si Li Zhenyu. Halatang confident din siya. Si Li Zenzhen ay pumili ng isang hilaw na materyal ng random. Ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes para ice-scan ito. Ito ay isang basurang materyal. Kaya pumili rin si Guning ng basurang materyal. Bagamat ito ay basura, nagbabayad pa rin si Guning. Mayroong dalawang makina. Matapos mabayaran ni Guning at Li Zenzhen ang kanilang mga bayaran, dalawang manggagawa ang nagsimulang magputol ng mga bato. Bagamat may tiwala si Li Zenzhen, binigyan niya ng malaking pansin ang hilaw na materyal ni Guning. Pagkatapos ng isang hiwa, walang laman. Pagkatapos ito ay ang pangalawang hiwa, at wala pa rin doon. Pagkatapos ng ikatlong hiwa, ito ay bato pa rin. Ang hilaw na materyal ay pinutol sa kalahati ng walang anumang berde. Ito ay dapat na isang basurang materyal. Nang makitang basurang materyal ang kay Guning, gumaan ang pakiramdam ni Li Zenzhen, ngunit ganoon din ang sa kanya, na labis na ikinadismaya sa kanya.